Bossing, tanong ko lang po, nagbabay and sell kasi kami ng motor, tapos may nag-complain sa amin na di daw approve sa attorney yung company ID. Naku po. Opo, tama po yun. Kung company ID lang po, hindi po talaga inonotaryo yan. Kasi, hindi naman valid yung company ID. May expiration nga yan eh. Tsaka hindi siya government issued ID. At least government issued ID ang kailangan para mapatransfer mo o manotaryo yung deed of sale. So, kung ganon, dapat para hindi kayo nalulugi sa mga business nyo na mag-buy and sell or kahit sa mga carriage natin na bibili ng second hand, kailangan maging mabusisi sa mga papeles. So, check natin maigi. Dapat at least mayroon siyang dalawang valid ID. Yung pirma niya, ID niya at pirma sa bond paper, dapat akma. Dapat din akma sa pirma sa notaryo ay sa may deed of sale. Kasi inonotaryo naman ang deed of sale kahit wala si first owner. Basta kumpleto nga yung detalye. Yung ID at saka yung pirma niya dapat akma. So, kung isa lang yung ID niya na company, hindi talaga yung tatanggapin, no? So, ayun, kailangan nyo pong ayusin na lang. Ayan, kung hindi nyo talaga mahanap si first owner, na ito yung may papayo ko sa inyo. Madam, madam ba? Ayan. Pumunta ka sa LTO kung saan ang mother file mo, makikita mo naman sa certificate of registration, ayusin mo na lang. Punta ka sa record section, ayan. Try mong pakalkal yung records kung mayroon siyang ID doon, kasi ang alam ko pag bibili ka ng motor sa kasa, at least government issue ID ang hinihingi nila. So, alam ko mayroon yang record doon. Pwede kang humingi ng photocopy. Isa pang option, pumunta ka sa kasa kung saan nabili yung motor mo. And then kung hindi mo na alam kung saan ang kasa, ayun nga, pumunta ka ulit sa LTO kung saan ang mother file mo. Sa mo makuha, makikita mo yung mother file mo sa taas mismo ng certificate of registration. Pumunta ka sa record section. Pa-verify mo doon kung saang kasa nabili ang motor. Dali mo yung original na papeles, tapos pa-photocopy mo lahat yon. Dapat na pa-check mo doon kasi sabihin mo, makiusap ka na lang na ayaw yung notaryo. Kasi nga, wala siyang valid ID, hindi mo na mahanap si first owner. So, nakapakiusapan naman si Kasa. No? Kapag ka nakuha mo na kung saan Kasa, bumalik ka kay Kasa, no? Pakiusapan mo na lang. May record yan sila kung ng photocopy ng ID ni first owner. So, yun lang yung may papayo ko. Kung hindi mo talaga siya mahanap, company ID lang. And then, kung may pangatlong option, pwede ka rin pumunta sa company niya. Yan, may company ID naman, at least may record siguro yan doon. So, magkisuyo ka na lang kung iusap ka or baka mahanap pa kung saan siya nakatira o baka andun pa siya nagtatrabaho, di ba? So, pakiusapan mo na lang na makahingi ng updated na ID niya kasi hindi mo mapapanotaryo yung deed of sale. So, yun yung mahirap sa open deed of sale. Kaya mabusisi ang maghanap ng first owner, lalo kapag hindi ikaw yung nakatransaksyon kung pang ilang owner ka na, no? So, ayun. Una, pumunta ka sa mother file, pwede kang magpahingi ng ID niya doon. May record yan siya doon. Pangalawa, pwede ka pumunta sa kasa. Pangatlo, pwede mong tuntunin yung address niya or pwede mo rin yung sa sinabi ko kanina sa company nila. Okay? So, ayun lang po yung may papayo ko kung paano. Kailangan mo talagang kumuha ng updated na ID niya. Kung hindi obra ang company ID. Dapat at least government issued ID. Ayun lang, sharing is caring.